Espesyal na araw ni tatay ngayon. Kaya, siya naman ang bibigyang pugay natin. Ano ba ibig sabihin ng haligi ng tahanan? Aligi ng tahanan eh. Ano? Poste. Kung gusto niyo matanggap na gift. Simple lang kung ano lang ang ipagkaloob sa akin, tsaka kung ano lang ang meron, masaya na ako. Kaho kayo bilang haligi ng tahanan. Ano masasabi niyo sa sarili niyo? Medyo mahirap na masaya. Bakit ito mahirap na masaya? Mahirap ang pera dito sa atin. O, tapos masaya? Medyo kasama yung pamilya mo. Ano ang tatay mo? Ano sasabihin mo sa tatay mo? Father's Day na. Dali, ano sasabihin mo? Daddy, magpapakabay po ako sa school at gagalingan ko po sa school. All about your skin. Mas attractive daw yung mga mabubuting babae. Ayaw namin kumulubot yung balat na. Ano ba ang Botox? At ano rin ang latest sa skin whitening? Are you living in a small world? Kung maliit ang espasyo ng bahay o kwarto mo, ano ang dapat gawin para mapaganda ito? To walk or to bike? That is the question. Ang benefits ng walking at biking? Usisain nga natin. At tatlong maton, maglalaban-laban. Sino kaya ang tatanghaling the best father ng tahanan? Sila ang mga tinaguriang maton ng Barangay Duhat, makisig, matatapang, at kinatatakutan. Pero bukod sa pagiging maton, did you know that they all have something else in common? Ang ating mga bida, the best pala pagdating sa pagiging ama. Si Tatay Seryo, gagawin daw ang lahat. Matugunan lang ang pangangailangan ng kanyang mag-anak. Pinipilit ko sana kung maaari na ma-blow out yung aking mga anak, madala sa swimming pool, ganun, para paminsan-minsan kami magkasama, magkaroon naman sila ng kaunting kasiyahan. Si Daddy Nel, walang ibang hangad kundi magandang kinabukasan ng pamilya niya. Bilang magulang, sana makatapos yung mga anak mo. Maging maganda kanilang kinabukasan. Malayo sila sa anumang karamdaman o sa anumang bisyo. Ito naman si Tatay Leonido, di man daw pinalad magkaroon ng maginhawang pamumuhay, kaya man ang maituturing ang masaya at buong pamilya. Pagka wala kasi sila, para na rin, wala na rin ang kaligayahan ko sa buhay. Kaya ganun ka-importante sa akin ang aking pamilya. Kaya isang espesyal na salo-salo ang inihanda ko para mapasaya sila ngayong Father's Day. Pero bago yan, kailangan muna nilang lagpasan ang hamon ko sa ating mga tatay na maton. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Duhat, ang barangay ng mga maton. At dahil ngayon ay Father's Day, meron ho tayong challenge para sa ating mga tatay na maton. Siyempre, ang kapitbahay nating si Barang kasama ang ating mga challengers. Barang? Yay! Kasama ko na ang mga future maton ng Barangay Duhat. Okay. Number 1, si Kuya Seryo, alias Bunso. Bunso! Miguel, alias Chicken Santos. At si Leonido, alias Muchaco. Yay! Diba? Okay. Ang pangalan pa lang, nakakatakot na. Takot na eh, kaya nga hindi ako tumatabi masyado eh. Parang natakot ako eh. Anyway, so Okay. bago magsimula yung ating challenge, syempre kailangan meron silang uniform. Oh, Kaya yes. suot nyo na ang inyong mga uniform, kulay-pula yan. I will assist. I will Happy assist. Valentine's Day! Ay, mga asawa, huwag magsiselos. Okay, yan. Okay. O bagay pala sa inyo ang nakapalda. Ha?
Ayusin mo, Tay. Palinisan, gagawin yung bago itong mga damit na to. Ha? Nakita nyo may mga mantsa na yan, ha? Malaman natin kung pagalingan o tigit-tigas sa kayong planggana. Pero kasi kailangan paglabas niya may tiketang bago. Ha? Wala. Ready, get set, timer start, action! Hala, sige, kuskos, piga, kuskos, piga. Gigil na gigil ang mga tatay sa paglalaba. Siguradong matutuwa ang mga misis nila. Okay, ladlad! Ayan! Kita nyo dito sa t-shirt number 1. Medyo may mancha pa. Susunod, nakikita nyo, di ba? May mancha pa. T-shirt number 3. Aba, magaling kumusot si Kuya. Busga, sino nanalo? Number 3 ang nanalo! Yay! Mami ng labaka! Tulog na, inaantok na, oh. For our second challenge, Daddy Diaper. Ang susunod na challenge kayo mga tatay, pabilisan kayo magpalit ng diaper ng mga baby. Marunong ba kayo? Ha? Ito yung diperdible, ha? Diperdible to. Okay, so ito ang mga kakawakang bata. Okay? Ready? Get set, go! Titigatan naman! Titigatan naman! Ano nangyari dito? Tatay, mo Jaco. Ano nangyari? Teka. Tingnan natin yung bulan. Hindi makikabit ni tatay. Alam mo, baby, pag si Lolong nagpalit, aabutin kayo ng siyam-siyam. Kasi parang baliktad ang... Baliktad. Di ba dapat? Ganon. Oh, di ba dapat? Ganon. O, tay, sige. Tulungan ka namin. Oh. O, Barang, tingnan natin ang pangangapin. Tignan natin. Nako, gawawa, mahuhubo. Oh, ito mga kaibigan ang itsura ng lungay-ngay na pagkabit ng diaper. Ayan, oh. Oh, galing ni Lola. Yay! Galing nga nakabit eh. Aba, mukhang nagkakabit nga si tatay. Kimi Santos. Ayan. Okay. So, parang halos pareho lang na ispanihado. Pero, dahil mas nauna si tatay sa pagkakabit, si tatay ang nanalo sa Diaper Challenge! Yay! Para naman sa ating final challenge, Papa Patikim! Ang ingredients, pork, kangkong, repolyo, kalabasa, patatas, sibuyas, kamatis, bawang, asin, paminta at mantika. Bahala kayo kung anong luto ang gusto nyong gawin. Pero kailangan masarap ang iluluto nyo dahil lang husga ang inyong mga misis. Pag hindi masarap ang luto nyo, itatapon ni misis yan, iba? Pakain sa aso. Ha? Okay. Umubra naman kaya sa panlasa ni na misis ang mga specialty nyo? Husgahan na natin ang mga inihanda ng ating mga bida. At sino pa nga ba ang may K pagdating sa tikiman? Mga misis, pasok! At hindi talaga nagpadaig si Barang. Talagang basta kainan, di ka mauunahan. Ang napili ko ay yung putahe number 3. Anong title? Pacham. Ano yung patsyam? Pachamba-chamba. At ngayon, ang ating hari ng maton ay si... Mojako! Yay! Yan, syempre, dahil si Mojako ay nandito, andito ang Mojako family. Ang namin na si Missy! Yay!
Aba, nagising na si... Masakit ang ulo niya. Parang sumakit ata ang nangyay sa mga pinagagagawa ko, kuya. Ayan, so... Ay, eto pala ang inyong napanaluna. Ito po ay bahay at lote doon sa... hindi ko alam. Sa paso. Kuya, sa paso So, yan. ngayon po, ano muna ang masasabi niyo sa pagkakapanalo niyo dito? Labis po akong nasisiyan sa Naiiyak ako? panahon ni Ma'am Susan at ipapasalamat po ako sa programa ni Susan tayo. Ano ho ang nararamdaman niyo? Maligaya po. Happy Father's Day muna! Siyempre, si Lolo naiiyak doon. Di man nagwagi sa aking hamon ang lahat ng maton. Sigurado akong winner silang lahat bilang mga ama ng tahanan. Kaya ang espesyal na salo-salong handog ko sa kanila ngayong Father's Day, sama-samang pinagsaluhan. Ngayong linggo, binabati natin ang lahat ng mga tatay ng Happy Father's Day! Kay Tatay tayo! Kay Susan tayo! Susunod, Botox at glutathione. Usapang skin naman tayo ngayon. Ayaw kong kumulubot kasi papangit ako. Kay Susan tayo! Bagamat naniniwala ang aming programa na ang pagkulubot ng balat ay natural na proseso ng pagtanda, may ilang kababayan tayo na di mapigilang ito'y labanan. Ayaw kong kumulubot kasi papangit ako. Ayaw namin kumulubot yung balat na. Anong gagawin niyo kung may choice niyo para hindi kayo kumulubot? Magpa-derma. Ayaw niyo po sa kulubot. Ayaw. Bakit po? Aba, siyempre nakakatakot yun. Lalo kung di ka dating nakita ang kulubot ka at bigyan kang kulubot na takot sa iyo. Ang latest daw na pananggan laban sa balat na kumukulubot, Botox. First stop, Bello Medical Group. Para raw sa wrinkled face, Botox ang sagot to achieve beauty that is ageless. Botox is medicine we inject specifically for dynamic lines. Yung mga lines na lumalabas pag tumatawa tayo, sumisimangot tayo, tinataas natin yung kilay natin. So yun yung mga lines na cause by muscle action. So when we inject Botox dun sa areas na yun, nare-relax yung muscles. Thereby, yung mga lines nawawala siya. Sige nga, umpisahan natin ang Botox hand. Titingnan muna ng doktor kung saang areas dapat mag-inject ng gamot na Botox. 3 injection sites po. Ito po dito. Sa kabila? Sa kabila, same lang din po. So, in her case, we'll use 20 units. Mamarkahan ang mga injection sites. At para mamanhid ang ubo nating balat, ayos lang daw ang katapat. Hindi raw makatutulong ang anesthesia dahil sa muscles daw ini-inject ang Botox. Oh well, no pain, no gain, sister! Ayan, akala ko malaking grapes. When all is set, next comes the major part. Itusok mo, baby, para siya ay bumuti. In 5 minutes, para ka lang kinagat ng langgam. Bawal, wag lang po muna higa ng 3 hours. Kailangan na 3 days. And then, wag mo muna facial sa clinic. Yun lang. Para hindi mawawala agad yung effect. Pwede na ba siya kumain? Pwede mo uminom, manood ng sine. Sabi nila kasi pag nagpa-botox ganda doon. Hindi na daw gumagalaw yung mukha. Pwede totoo ba yun? Hindi po totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. Ang kagandahan mo kasi ng Botox, pwede nating yung amount na Makontrol. ma-regulate yung amount na ilalagay natin. Pero after 2 weeks, saka pa raw makikita ang full effect ng Botox. No more lines at looking young na ulit. Salamat sa isa kong Botox! Hindi may tatangging may mga Pinay pa rin na gustong maging kutis porcelana. Bakit nga ba? Mas attractive daw yung mga mabubuting babae. Dapat para angat ako sa iba. O siya, sa mga kumari nating gustong pumuti, heto ang aming latest discovery. Presenting ang bidang-bida sa pagpaputi ngayon, glutathione! Dito pa rin sa Bello Medical Group, ang kanilang gluta, injectable na.
Saan ba ini-inject yan? Sa So veins, usually sa arm. Pwede ba siya sa puwet injection? Baka mas madali. Ang glutathione master antioxidant ng body. So it detoxifies harmful substances we intake. And then it also boosts our immunity. We don't get sick easily. And its only side effect is skin whitening, evening out ng skin tone natin. 4 cc of glutathione ang karaniwang ini-inject sa ugat sa kamay o braso. At pagkatapos nito, 5 cc naman ang vitamin C. Vitamin C boosts the production ng glutathione sa body natin. Tapos, mas mabilis yung absorption ng glutathione. Mas faster yung whitening. Pero mo puti ka na. Doc, ano naman ang bawal kapag naka-glutathione? Avoid mo lang yung sun, prolonged sun exposure. Kasi syempre, gusto mo even out yung skin tone mo, mag-lighten. However, if you're an outdoor person and you're taking glutathione, the effect is you will tan but it's even. Kung gagawin daw ito 2 times a week for 3 weeks para makumpleto ang 15 sessions, you will achieve 1 skin tone lighter. Aba, that's bongga, ha? Pagpaputi na parang candy lang, produkto yan ng Natasha. Itong Natasha's Pathion Complex 500, mas faster yung effect niya since yung buccal absorption niya sa mouth lining cells. Unlike sa mga capsules or tablets na tinitake mo lang orally, ang dami pa niyang dadaanan. Works as any other glutathione pero wala raw itong prescription. All natural daw kasi ang ingredients nito kaya walang worry na mag-overdose. Wait for a couple of months, hindi ka na si Whitney. Take it away now, Whitey! Ang mga kumari ko talagang di maawat. Well, kanya-kanya namang trip yan. Ang masasabi ko lang, walang masama sa pagpapaganda, basta't wag lang nating hahayaang maging sentro ito ng ating buhay. Kaisa ang aming programa sa paniniwalang wala sa panlabas na kaanyuan ang tunay na kagandahan, kundi nasa ating kalooban. Kay Susan tayo! Susunod, ayoko ng masikip, ayoko ng maliit. Pero kung ganito lang ang espasyo mo, paano mo kaya mapapaganda ito? Kay Susan tayo! Meet Christine de los Reyes, 18 years old, single, petite. Kung tutuusin, bagay na bagay raw sa kanya ang tinitirhang silid. Pero ang ating dalaga, liit na liit raw sa kanyang lungga. Mahigit 20 square meters lang ang laki ng kanyang studio pad at isang ikot mo lang, nalibot mo na ang buong bahay. Kahit maliit lang to, gusto ko yung magmumukhang malaba. At dahil nga maliit ang kanyang bahay, bilang na bilang ang kanyang mga kasangkapan. Isang single bed, sofa bed, plastic chest and drawer, TV, DVD player, personal ref, microwave oven, aircon at isang shoe rack. Ito lang ako sa lapag kumakain kasi wala akong table. Kasi magsisikip kung maglalagay ako ng table. Homebody lang si Christine at bihira lang daw siyang tumanggap ng bisita. Saan nga naman lulugar ang kanyang mga manliligaw sa bahay na ito na parang 2 tipa lang ang laki. Gusto ko yung makikita ko maayos, malinis. Diba? Yung tutulog na lang ako pagkarating ko ng work. Ang hiling ni Christine, ipinaabot namin sa interior designer na si Ria. Hi, Christine! Hi! Pasok! So, as much as possible, kung single, tapos dalawa pa kayo nakatira doon, at least merong pull-out bed. So, para ma-maximize na kagad yung space. Kung ang bahay o kwarto nyo ay maliit, heto ang dapat nyong gawin para ma-maximize ang lugar. Number 1, kailangang light colors ang pintura ng dingding at sahig para maaliwalas ang paligid. Dapat ay compact din o maliit ang mga gamit para hindi sila mukhang nagsisiksikan. At dahil limitado ang floor area, pwedeng lagyan ng ilang shelves o cabinet sa itaas na bahagi ng dingding. Maganda rin magkaroon ng malalaking bintana. At syempre, ayusin ang pagkakatago sa mga gamit, lalo na ang mga abubot. Ang rule of thumb nga raw sa ganitong sitwasyon, less is more.
Matapos ang pag-survey ni Rhea sa studio pad ni Christine, ito na ang moment of truth. Tinanong niya si Christine kung alin sa mga kagamitan niya ang pwedeng dispatchahin na para mapalitan ng mas babagay sa maliit niyang bahay. Itong sofa bed mo. Okay lang, wala naman ako magagawa. Ikaw ang interior designer. Itong plastic na chest drawer. Okay lang. Okay lang na let go ko siya. Saka yung shoe rack ko. Okay, ano pa? Itong nilalagyan natin ng TV na to. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Kaya lang saan ko lalagay yung mga CD ko. Hindi yun ma-let ko. Hindi ako mabubuhay na wala sa lamin. Okay. Kinabukasan, bumalik si Rhea dala mga bagong gamit just for Christine. Goodbye, sofa bed! Pinalitan ito ng side table na may dalawang upuan na pwedeng itago sa ilalim ng mesa. Goodbye na rin sa shoe rack. Panira raw kasi ito ng ambience. Ang mga nakakalat na pakete ng suka, patis, toyo, at iba pang panluto sa kusina ni Christine, nilagay sa mga container. Ang kanyang mga plato, may dish organizer na. Ipinatong ang microwave sa personal ref. Ito raw ang personal touch ni Rhea para maging functional at convenient ang pagkakaayos ng mga gamit. At ang plastic chest drawer ni Christine, pinalitan ng multipurpose cabinet with matching full body mirror pa. Gumanda, saka luminis tingnan kahit na marami akong gamit na kakalat. Yun, nagmukhang maayos. Hindi mo kailangang magkaroon ng palasyo para masabing maganda ang iyong bahay. Ang kailangan mo lang, tamang pagpili at pag-aayos ng mga gamit para ang tahanan mo'y maging maayos at maaliwalas kahit gaano man ito kaliit. Kay Susan tayo! Susunod, exercise baka mo. Idaan mo na lang sa walking or biking ang workout mo. Kay Susan tayo! Okay, I'm ready. Ay, hindi po. Thank you. Ay, hindi po. Thank you. Hindi po. Thank you. Ma'am, halika na, hatid na kita. Ay, sige ha. Thank you. Bye-bye. Maglakad na lang po ako. Oh, Susan! Hi! Ba't lalakad ka dito? Eh kasi alam mo, marami daw benepisyo yung paglalakad, kaya sinusubukan ko. Healthy. Parang biking din yan, parang cycling. Very healthy din to. Talaga? Subukan? Sure! Mas ka. Hindi ko ako isang bike. Maghanap tayo doon. Halika. Liga. Introducing Paulo Abrera, ang Sabado Nights Hang at Sports Bar. Ngayon ay host ng programang May Trabaho Ka sa QTV. Kung mayroon daw isang addiction si Paulo, masasabi niyang biking na ito. So Paulo, kailan ka ba nagsimulang mag-bike? Siguro mga 8 Actually, bata pa ako, mahilig na ako mag-bike. Mga 14 or 15 years old pa lang ako, mahilig na ako mag-bike. So, medyo matagal-tagal na rin. Halos 3 beses sa isang linggo at lalo kapag weekends, sakay ng kanyang bike si Paulo. Matanong ko lang, Paulo, bakit nga ba nahumaling ka sa biking? Hindi gaya ng basketball na kailangan may kalaro ka, hindi gaya ng badminton na kailangan may kapalo ka. Ang cycling, kahit mag-isa ka pwede, pero syempre mas masaya kung grupo ka. Hindi raw matatawaran ang health benefits ng biking. Sa 30 minutong paglilibot, nakakapag-exercise ka na. Tipid sa pamasahe, tipid sa gasolina, nakakapag-workout ka pa. Tulad ng biking, walking is a cardiovascular exercise at ang mga benefits na dulot ng biking, dala rin ng walking. Ayon sa research ng Center for Disease Control, heart disease being the #1 killer disease is linked to obesity and being overweight. At isa sa mga dahilan nito, napalitan na ang paglalakad at pagbabike ng maraming modes of transportation. Ang mga benefits po ng walking ay increase natin yung
stamina natin, stronger heart, and stronger bones. Ito po kasi yung mga tinatawag na cardiovascular activities. Mainam din daw na pampabawas ng timbang ang walking. Dapat at least 30 minutes sa isang araw naglalakad ka para may epekto ito sa iyong weight loss. At para mabigyan ka ng ideya kung gaano karami ang calories na nababurn ng walking, tingnan mo ito. Sa mga babae, sa 30 minutong mahigit 6 na kilometrong walk, you are burning 184 calories. At sa mga lalaki, mantakin mong sa 30 minutong mahigit 6 na kilometrong walk, you are burning 186 calories. Pero teka lang, ano ba ang mga kailangan bago mag-walking-walking o biking-biking? Sa biking, Equipment lang naman talaga dito is bisikleta at kung medyo lalabas ka sa kalye, I really recommend the helmet. mahalaga raw ang helmet dahil napoprotektahan nito ang biker sa anumang road injury na pwedeng mangyari. Mainam din kung may knee pads or gloves. Mas maganda ring magsuot ng sombrero. Ang dapat nakasuotan for both walking and biking ay layered clothing para mas na-absorb ang pawis at pwedeng tanggalin kapag naiinitan na. At ano ba ang dapat na suot sa paa? Dapat may flat heel ang walking o biking shoes. Magaan at maaaring i-bend o i-flex ang sapatos para hindi sumakit ang paa. Pwede natin gawin to indoor-outdoor. So, pwede natin cycling, saka jogging. So, as much as possible, pwede natin gawin to ng umaga. Mas maganda para less pollution ko sa labas. Kung indoor naman, kung meron tayong mga treadmill sa bahay, pwede rin natin gawin to. Para sa increased stamina sa biking o walking, dapat din daw ay tamang pagkain. Bonking daw ang isang termino ng mga biker kapag nahihilo o nanghihina dahil nauubusan na sila ng energy. Para maiwasan ito bago mag-biking o walking, kailangan kumain ng light meal. Mainam din na magbaon ng pagkain tulad ng prutas, recommended ang bananas, apples, raisins, nuts, sandwiches, cheese at crackers. Mahalagang uminom rin ng maraming fluids o tubig. And syempre, do warm-up exercises before riding the bike or starting to walk and do cool-down exercises after. Sa dami ng benefits ng walking and biking, why don't you do it now? Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Sa susunod na linggo, sa Kay Susan tayo, tamad bang mag-aral ang anak nyo? Ano ang dapat nyong gawin sa problemang ito? Handa ka bang magpa-examine ng katawan? Alamin natin ang mga body check-up na dapat mong isagawa taon-taon. Pasok po, ma'am. At bibisitahin din natin ang pet store ng kapuso nating si Jolina Magdangal. Okay ba? Tagulan kasi. O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapaki-pakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, beauty ang buhay nyo dahil tuwing linggo, Kay Susan!